Iwasan natin yung ating pag-rescue dahil mga minor de edad yan. Kung ang bata ay maaaring kasuhan, maaari din siyang i-divert sa korte. Ibig sabihin na imbes filean mo siya ng kaso, gagawa ka ng ibang proseso para sa kanyang rehabilitation. Sa unang tingin, mga batang nakasabit lang sa jeep ang makikita sa video. Maya-maya pa, isa-isa nang bumaba ang mga pasahero ng jeep. Ang mga nakasabit na bata, nagmamadali namang sumakay sa jeep. Hanggang sa tulong-tulong na inaagaw ng grupo ng mga bata ang maliit na bag ng isang lolo. Nahila sa pababa ng jeep ang matanda, pero hindi pa rin niya binibitawan ang hawak na bag. Napaupo na ang matanda habang pinipigilan na makuha ang kanyang bag hanggang sa tuluyan na siyang mapahiga sa kalsada. Nakatayo si Lolo at nakuha ang bag mula sa mga nang-aagaw na mga bata at saka siya naglakad palayo. Nahanap namin ang lolo sa nasabing video. Siya si Jesus Gopez na nakatira sa Sampaloc, Maynila. Galing po ako sa Pedrehead po. Nagpapalimos po ako. Ngayon, yung ako'y pauwi na, sinundan ang mga bata, sumakay din sila pagsakay ko. Pag ganyan sa jeep, inaagaw na yung bag ko. Ay nataon wala naman pasero na laki, puro babae ho. 1,000 piso ang laman ng kanyang bag. Yung pera na yun, panggastos-gastos, pangbiling ulam, pangbiling bigas. Yung po, pang isang linggo. Yung po, mga pagpalimusan ko po yun. Nag-report sa pulis si Lolo Jesus pagkatapos ng 3 araw. Kaya ko nung reklamo, baka may mauwi pa uli sa ibang tao. Nahuli ang mga menor de edad na sangkot sa insidente. 13 taong gulang ang pinakabata, habang 17 naman ang pinakamatanda sa grupo ng mga menor de edad na umatake sa matanda. Lahat sila ay mga batang lansangan. Alam na rin ng mga magulang ng mga bata ang nangyari. Ito yung mga kabataan na to, may mga inuuwian din, pero parang usually nakikita-kita yan dyan sa mga lugar na kung saan doon sila, kasanayan na nila na doon maggrupo, tapos ano lang doon, magkita-kita lang sila na parang ano lang nila yan doon, meeting place lang nila. Hindi na itinuloy ni Lolo Jesus ang reklamo sa mga bata. Kaya di po ako makapunta, nagiging abala po sa hanap buhay ko eh. Una-una, mamasap-masahe, panggastos. Kaya, pinabaya ko na, kung makakalabas sila. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 12 menor de edad. Sa video na ito, makikita naman ang isang lalaki na tila kinakausap ang driver ng jeep. Maya-maya pa ay tumalsik ang mga barya sa kalsada. Kinuha pala ng binata ang lagayan ng bayad ng driver. Tumakbo palayo ang binata, pero hinabol ito ng isang lalaki. Sa karugtong na video, makikitang naaabutan na rin ng driver ng jeep ang kumuha ng kanyang pera. Pagkatapos makipagbuno ng driver, bumalik na ulit ito sa kanyang jeep. Bit-bit niya ang lagayan ng kanyang pera. Hindi na namin na-determine doon sa sa jeepney driver kung magkano yung totally na exact amount na nawala doon sa kanya, pero allegedly ang sabi is yun niya daw, kita niya daw doon sa pagmamaniho niya sa jeep na makikita doon kung saan doon umakyat yung mga kabataan. Hindi na nagsampa ng reklamo ang driver ng jeep sa pulis, habang nahuli naman ang binata. Kasalukuyan siyang nasa shelter. Nakunan din sa isang dashboard camera ang pagnanakaw ng mga bata ng saging sa isang jeep. Pinalibutan muna ng mga bata ang jeep.
hanggang sa pilit na nilang binuksan ang bintana nito. Huli na nang malaman ng driver ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala ang mga batang nagnakaw ng saging. Makikita sa CCTV video na ito ang dalawang batang umaaligid sa harap ng isang pawn shop sa Quezon City. Sinisilip nila ang loob ng pawn shop. Maya-maya, umalis ang nakabisikletang bata. Bumalik ang ikalawang bata at patuloy na nagmanman. Dahan-dahang lumapit ang bata sa estante. Tila may tinanggal ito sa likod ng estante at saka umalis ulit. Makalipas lang ang ilang segundo, lumapit muli siya sa estante. Marahang binuksan ang estante at saka kinuha ang isa sa mga laman nito. Ang may-ari ng pawn shop na si Richard Ong nag-post ng kopya ng CCTV video sa Facebook. Isang cellphone ang nakuha ng bata. Kasi that time talaga wala namang kaming lead eh. Nagtanong-tanong kami dito sa mga kapitbahay namin kung kilala ba nila yung bata, walang nakakilala. So ang ginawa namin para lang, kasi gusto talaga namin magsampan ng case regarding it. Kwento niya, hindi raw napansin ng kanyang empleyado ang bata. Ginagamit din daw ang computer na may monitor ng CCTV kaya hindi nakita ang nangyari. Nagtataka rin sila kung paano natanggal ng bata ang kandado ng estante. Tingin ko expert itong batang to eh. Kasi kahit na nun, nung in-upload namin sa Facebook yung video, makikita mo talaga sa kanya na parang itong batang to marunong eh. Pagkatapos i-upload, may nakakilala sa bata. Sinabi rin ito kung saang barangay ito nakatira. Sa awa ng Diyos, may nag-reply din kaagad sa amin. Kilala nila kung sino yung bata. At in-advise ako na nung mismong gabing din yun na pumunta sa barangay. Kasi ang buong akala ko, makakausap ko yung bata para mabalik na lang yung cellphone kahit paano. Nagkaharap sa barangay si Richard at ang nanay ng bata. Ibinalik nito ang cellphone na ninakaw ng anak. Hindi na nagsampa ng reklamo si Richard. So buti naman at binalik naman din ng nanay. Pagtapos ko, nag-decide na lang ako na hindi na lang ako magsasampa ng kaso. Nahanap ng aming team ang batang nagnakaw sa video. Itatago natin siya sa pangalang Samuel, 13 taong gulang. Hindi po ako natatakot kasi biglaan po ako naiyaya. Kaya hindi ko po naiisip yung ganun agad. Magkasama-sama na lang po. Doon po kasi kami nakakuha ng mga pangano po namin. Pamili ng gamit. Tapos doon po kami nakakuha ng mga gusto namin bilhin. 11 taong gulang si Samuel nang magsimula siyang magnakaw. Parang na rin, nagpaparawara na rin po buhay ko. Parang gustong tawag po sa akin, parang wala na lang. Hindi ko na po iniisip yung tawag sa akin. Kaya nagagawa ko po yun. Labandera at tagalinis ang nanay ni Samuel na si Karen. Hindi niya tunay na pangalan. Wala namang trabaho ang kanyang mister. Nasasaktan. Kasi masakit kasi dapat yung edad niya na yan, naglalaro lang, ganun. Computer, basketball, ganun lang dapat. Kaya lang siguro kasi hindi ko rin nabibigay yung mga gusto nila, kailangan, ganun. Kaya siguro naiisip din niya yung gawin yung hindi tama para mabili lang yung gusto. Madalas nang nairereklamo sa barangay si Samuel dahil sa pagnanakaw. Sa barangay po, pag may pupuntang barangay, tas pag nahuli po sila, tas yung ibang kasama nila nakakawala, yung pong ibang kasama nilang tumatakbo sa amin. Tas yun nga po nagsasabi na may sigurot na huli, ganyan, nakakuha ng polis o ng barangay. Tas minsan naman po, polis ang pumupunta. Hindi raw nagkukulang sa pagpapaalala ang nanay ni Samuel. Sana wag nang ulitin kasi mali nga yung ginagawa nila. So, puro-opo na lang naman po ang sagot nila. Tapos nagsusorry sila, yun lang. Tuwing mahuhuli, dumadaan sa counseling ng barangay worker si Samuel at ang kanyang nanay. Pero umuulit pa rin si Samuel sa mga maling gawain.
Hindi, kumbaga, para sa amin po, mga ano yun. Kaya lang para magkapera po. Ayon sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, hindi pwedeng ikulong ang mga batang edad 17 pababa na nasangkot sa kahit anong krimen. Ang pinakalayunin nito ay ma-rehabilitate ang ating mga kabataan, lalong-lalo na yung mga nagkaroon ng suliranin sa batas. Daraan lang sila sa pagpapayo mula sa isang social worker. Pwede rin silang ipasok sa mga shelter para dumaan sa rehabilitasyon. Kung hindi siya nagbago, sasabihin ni judge ngayon, ilalabas ka na sa rehabilitation center, pero dapat naabot niya na yung majority age. So dapat nakapatong na siya ng 18. Meron niyang choice si judge. Minsan, ini-extend niya ang rehabilitation hanggang 21 years old. Pero pagkaabot ng 21 years old, yun na yung maximum. Pag hindi pa rin nagbago yung bata, sasabihin niya na, tanggalin na natin siya sa rehabilitation program, pwede niya nang iserve yung sentence niya. Ang batas na ito ay naamyendahan na noong 2012 ng Republic Act No. 10630. Ang mga batang 15 taon pero wala pang 18 taon ay daraan sa tinatawag na discernment test mula sa isang social worker para malaman kung naiintindihan na nila ang ginawa nilang krimen. Kung ang bata ay maaaring kasuhan, maaari din siyang i-divert doon sa i-divert sa korte. Ibig sabihin na imbes filean mo siya ng kaso, gagawa ka ng ibang proseso para sa kanyang rehabilitation. Okay, very good. So, ang unang-una na kailangan ng mga hayop... Kung magiging maganda ang resulta ng kanyang diversion program, hindi na siya ikukulong at ibabalik na sa pamilya. Pagka maayos na siya, pwedeng ma-dismiss yung kaso at erase na yung kanyang krimen, erase yung mga records. Civil responsibility o pagbabayad ng danyos lang ang pananagutan ng magulang sakaling masangkot ang mga anak sa krimen. As a general rule kasi, ang criminal offenses natin ay personal in nature. Meaning, kung sino yung gumawa, siya dapat yung mananagot. You cannot take the place of your child doon sa mga offenses or criminal infractions na nakomit ng bata. Imbes na nasa paaralan, madalas na nasa lansangan si Samuel kasama ang mga kaibigan. Grade 1 ang huminto sa pag-aaral si Samuel. Kasi po umaga po akong sumama sa mga kaibigan ko po. Parang mas inuna ko pa po yun kaysa sa pag-aaral ko. Aminado ang nanay ni Samuel na napagbubuhatan niya ng kamay ang anak. Habang ang tatay nito minsan ang kinadena sa paa si Samuel para hindi makalabas ng bahay. Punong-puno na rin po ako. Hindi ko na kaya ganun. Kahit anong gawin ko sa inyo, kaibiganin ko kayo, kausapin ko kayo maayos, ganun pa rin. Doon na nagsisimula. Tapos pag nailabas ko na yung galit ko, tumitigil na rin naman po ako. Hindi dapat sinasaktan ang mga bata. Hindi natin ginagamit ang kadena sa tao. Hindi nga dapat natin ginagamit kadena sa aso. Paano pag gagamitin mo yung kadena sa isang anak, sa anak mo? Mali kaya yun. Kaya pala lumaki ang anak niya, mas malapit ang loob sa mga masasamang kaibigan. Kasi itong mga kaibigan niya ang nagtanggap sa kanya, nagmahal. 'Di ba? Kaysa ang magulang niya, kinakadena siya. Wala na rin pakialam ang nanay ni Samuel sa mga ginagawa ng anak. Inantay ko na lang na saan magkaisip din. Inaantay ko na lang yung panahon na maisip niya na nakakasawa ng tambay, gusto ko na mag-aral, ganun. Siya na rin mismo isip niya na wala akong kinabukasan na ganun. Kumbaga panahon na lang din inaantay ko. Ayon sa isang psychologist, mas uulit ang bata na gumawa ng mali kung hindi papansinin ng magulang ang mga maling ginagawa. Hinahayaan, pinapabayaan, parang walang gulo, huwag na pag-usapan, di ba? Ano siya? Enabler? Sa addiction, ang tawag sa ganyan, enabler. You allow a wrong behavior to keep on going. Hindi dapat ang mga magulang nagsasabi na napagod na ako, inayaan ko na. Minsan naiisip na rin ng nanay ni Samuel na ipasok na ito sa isang shelter.
The mere fact, the mother agreed na ilagay anak niya sa shelter kasi give up na siya. Hindi na niya kaya. Okay? Ayaw na niya. She puts the responsibility of parenthood sa shelter. Hindi lang si Samuel ang nasangkot sa krimen sa kanilang pamilya. Kasalukuyang nasa isang shelter ang kuya niya dahil minsan na rin itong nagnakaw. Yung anak ko po na nasa shelter ngayon, mas naging komportable yung pakiramdam ko na nandun siya. Lahat ng mga bata sa nakalap naming video ay hindi pumapasok sa paaralan. Noong 2011, halos 4,000 bata na nasangkot sa krimen ang nakatala sa record ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nangangarap pa rin si Samuel na makapagtapos ng pag-aaral. Gusto niyang maging seaman. Parang para sa akin po, nalimutan ko na rin yan. Pero gusto ko po maging ganun. Mas inuna po kasi yung tropa ko kaysa sa pag-aaral ko. Kaya nalimutan ko na.